Ang ating kwentuhan napapakinggan kahit saan. Samahan niyo ko sa bawat kwento na pwede natin pag-usapan. At sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, the podcast. Hello guys! Welcome sa panibagong episode ng ating kwentuhan. At sa episode natin ngayon ay pag-uusapan natin itong tinatawag na Thailand Blues. Napili ko tong topic na to kasi 2 months ago nang magpunta ako sa Bangkok for a training for 4 days. And after that, parang nakaramdam ako na something na okay. Namimiss ko yung Bangkok. Namimiss ko yung atmosphere, which is may homesick na akong nararamdaman during that time. And with that, ay meron din tayong makakakwentuhan na sa mga nagpunta rin sa Thailand recently, walang iba kundi si EJ. Yeah. So, Hi. yan, si EJ ay na-meet ko sa, he is one of our concept threads, na game to have this interview, to have this episode possible. So, ayan, Meron, magandang hapon sa iyo and welcome sa ating kwentuhan ngayong araw na ito. So, ayan, Eric, when was the first time that you visited Thailand? And also, paano mo pinaghandaan itong biyahe na ito? Yung first time ko was way back 2024 pa. For June to July. Kasi nga to avoid yung heat nung summer. Tapos, yung recently ko is nitong April lang, during the Songkran period. So, nung una, may kasama ako, so medyo madali kasi shared lahat, shared responsibility. Pero, etong last na Bangkok trip ko is solo. Kaya, So, ayun. mas Oo. iba yung preparations. So, eto, nung nagpunta ka ng Thailand, aside for Songkran Festival, ano pa yung mga activities din na ginawa mo during your stay sa Thailand and also ilang araw ka din doon? Itong last ay 2 weeks from Wow. April 11 to 23. Ayun. So, Medyo mainit matagal. na yun, ha? Tama ba? Nung So, nagpunta ka mainit? pagbalik ko dito ang init talaga kasi like soaking in the heat ako like kasi Songkran period yun, 'di ba? So wala mo magpayong ka during those time. So kaya sunod pag-uwi. So, ito, siguro ano yung mga na-enjoy mo na bagay when it comes on visiting Thailand? And also, ano yung mga magagandang bagay din na nakita mo during your stay? Sige. Una siguro talaga is the people of Thailand. No, kung na-notice mo din talaga sa kanila, they are really parang ine-embody talaga nila yung the land of smiles. Talagang dun sa mga nagtitinda, talaga madalas sila nakangiti lang sa lahat ng tao, mga kasalubong mo. And one thing I have noticed, masyado tahimik sila sa public transport, which is for me it's a good thing. Lalo na sa mga SkyTrain, isa yun sa mga nagustuhan ko when it comes to going to Thailand. Yeah. So isa pa ay food. Masarap ang food nila. Even though yung siguro yung iba hindi talaga pwede kasi maanghang. Pero other than that, I love their food talaga. Oo. Ito, nung time na nagpunta ako ng Bangkok, isa sa una ko natikman pagkarating namin doon since during that training ay parang binigyan kami ng chance to visit the other places in Bangkok before the training itself. Kumain muna kami sa isang pinakamalapit na Thai restaurant doon malapit to sa hotel na tinutuluyan namin. And una sa natikman ko ay yung Pad Thai and also Tom, which is doon sa Pad Thai, medyo nagsisi lang ako doon na isinama ko yung parang chili seeds nila doon. Yeah. Isinama ko siya doon sa paghalo. Kaya medyo maanghang siya for me. And doon sa Tom Yum naman, mas nag-enjoy ako doon sa kasama na hipon, which is talagang inubos ko yon kasi yung kasama ko during that time for that training, nagaling din dito sa Philippines. Bali, dalawa kami yung napili for that training. Ay allergic siya sa hipon. So ako yung kumain nung hipon na meron doon lahat ng hipon na in-order, na nandun sa Tom Yum na in-order niya. So ako yung umupos nun. And it was good. May mga pagkain din kami na enjoy during the
trip doon sa pamamasyal namin, siguro hanapin ko dun yung medyo mabagal lang doon yung internet ko. So, may mga lugar or places din na pinuntahan din kami. Yeah. Yung may pinuntahan ako dito na Heng Hoi Tod, Chao Lei. Sa may wait lang, medyo, yan, doon sa, tsaka mayroon din, mayroon din nakalapit na ice cream parlor. Kaming pinuntahan din doon. At napakasarap nung kanilang Oreo, not Oreo, Milo na ice cream. So, ayun, medyo, wait lang. Alamin ko ulit yung Sure. wait lang. Natin yung wait lang. Ito, yung ice cream Samson sa may Patum one. Yeah. Tsaka, ayun, nandun lang din siya sa area yung yung Heng Hoi Tod. So, ayun. It was very good. May mga tawag dito, hindi ko matandaan kung ano yung kinain ko pero masarap siya. Especially, pero may picture na ako nun eh. Hindi ko lang maalala yung tawag do sa food na yun. Basta meron siyang Pad Krakow? Meron siyang Thai basil? Basta ito siya, yung may may shrimp din yung in-order ko last time. Parang siyang ang hirap na ito. Basta ito yung itsura niya. Ayan. Ay, medyo agaw pansin yung natin. Yung ba? hindi siya tom yum eh. Basta may something crispy siya do sa wala kasi yung English version nito. Itong page na to. Pero nakita ko siya. Masarap yung menu nila dito sa restaurant na kinain namin. Since may nakwent, parang binibida rin ng restaurant na yun na it was being nabisita rin sila ng CNN during that time. It was 2014, 2015. Yun yung time na nabisita sila, and pagpasok mo doon sa restaurant marami siyang pictures wherein may mga sikat na tao sa Thailand na nagpunta doon. So ito may iba naman yung saan yung mga bandang mga Wat Arun, mga ganon, yung tapat ng mga temples, yung isang halera doon sa may yan ang isa sa hindi ko pa napuntahan, pero isa sa napuntahan ko itong doon sa may area na yun na may maraming mga restaurants sa may Bantattong. Yan, Bantattong yung hilera na itong mga kainan, yung masasabi siguro pwede natin siya ma-describe as food district ng Bangkok. Oo. Sa Chula ba kayo nag-seminar? Hindi sa Chula sa ang training namin was held sa may Asia Hotel. Sa may Kasi, Ratchatewi. di ba, katabi ng Bantattong ang Yeah, sa may Chula Lompong. Sabi mong ice cream, nandun yung picture ni Lisa. Hindi ko alam. Hindi ko maalala. Pero tingin ko meron. Member? Yeah, yung member ng Blackpink. Pero orange yung orange yung kulay ng establishment nila. Orange. Kala ko kasi alam ko may parang fini-feature nga na ice cream malapit sa Chula. Na malapit doon. Yung J.O. Chula, yung something like that. Nakalimutan ko yung pangalan. So ito, kung i-describe mo yung traffic and also yung transportation sa Thailand. Oh my God. Ano yung masasabi mo? Paano mo siya i-compare dito sa transportation dito sa atin? Traffic, hindi advisable mag-grab kapag rush hour. As in, sobrang sayang yung oras. Pero luckily, yung mga places ko naman na pinagstayan ay laging malapit sa train. So kapag rush hour, magbubook kami ng Grab or ng Bolt na pinakamalapit sa train station. Then, yun nga, via train na lang. Mas efficient yung LRT system nila kasi katulad ng SkyTrain from north to south, east to west, talagang accessible to all. At hindi lang yun yung train nila, meron silang MRTs, direktang airport, di ba? Kaya meron din sila na papuntang provinces. Kaya talagang madaling gumala pag nandun ka sa Thailand. Oo. Siguro din nung time na dumating kami sa may Suvarnabhumi sa airport ay dumating kami doon sa yung train nila doon going to Payatay. So ayun yung namin, yun yung
Tapos from Payatay, nilakad na lang namin to Ratchatewi. Since pwede pala siyang LRT. pwede pala siyang Skytrain. i-BTS, yes, sa Skytrain. So, one ride away. So, ang ginawa na lang namin, nilakad namin para maramdaman namin yung feels na nandun ko sa Bangkok. Tapos, eto, natawa pa ako nung na hinatak ako ng kasama ko sa isang food expo. Oh. Yes, may food expo na kasabay that time sa may Impact Arena. So doon kami nagpunta. Hinatak namin lahat. Ay, hindi. Parang dumating kami doon, parang 1 oras na lang bago yung closing. Closing nung exhibition during that time, during that day. Ang ano kasi is up until 6 p.m. lang doon eh. So nilubos-lubos namin yung opportunity to visit, mapuntahan yung iba't ibang booths. At after nun, medyo, doon na kami nagpunta doon sa food district. Tapos inabot kami siguro mga 11. Nag-grab na lang kami pauwi. Yes. Kasi after doon sa train, nag-bus pa kami. Actually, napansin ko lang doon sa bus sa Thailand, mabilis na lang patakbo. Na-try nyo agad mag-bus? Kasi yun yung trinay namin papunta doon sa pink line ng train system ng Bangkok. So, kami. From Ratchatewi, nag-bus kami papunta doon sa pink line going Tanbatong station. Kasi, tawag doon, medyo nakakalito kasi yung bus sa kanila. Oo. Kasi number lang, di ba? Walang nakalagay kung saan destination. Kaya, pag nagkamang sakay, wala na. Kaya medyo reliable din na meron kang Google Maps. Kasi nandun lahat yung route number, yung bus number na pwede mong sakyan going to a place na gusto mong puntahan within Bangkok. So ayun, from siguro 3:44 ng hapon doon sa Bangkok. So nagbus na kami papuntang Bungtong Tanui at doon na kami sumakay ng station papunta sa may papuntang stadium. Yes. Tapos diba ayun, ang efficient kasi sila papunta doon. Tayo pagpupunta ng Philippine Arena, traffic kasi walang train. Walang public transport na tawag dito, na papunta doon sa Philippine Arena. Hindi siya more of cars yung mga dumadating doon. At diba, sana all. Basta, tsaka napansin ko din doon sa bus station, nakalagay din kung ilan yung parang how many minutes bago dumating yung bus na sinasakyan mo. At tsaka meron may schedule, may GPS. Maski yung... Ay, dapat nag-download kayo ng Viabus na app. Sa Viabus app, makikita mo doon like real time kung nasaan na yung bus. Oo. Actually, tawag dito. Sinundan lang namin tong Google Maps. Namin yung yung line. Nandun din yung schedule kung ano yung susunod na biyahe. And dumarating naman siya eksakto. Ayun. Yun yung napapansin ko doon sa app na yun. And maiba naman tayo. Paano pa yan? Siguro, what makes you fall in love with Thailand? Actually, nauna kong nakilala ang Thailand dahil sa movie. If familiar ka dun sa Crazy Little Thing Called Love. Yes. Si Nam. Ko niya, siguro grade 6 ata ako niyan. Si Sean tsaka si Nam. Yeah. Ayun, they're the first movie ko sa Thailand. Then sabi ko, ay parang ang ganda dito. Kasi parang yung nakikita ko mga ginagawa nila sa school, parang how I wish may ganun sa school namin during those periods. Parang ito din yung napansin ko parang mas magaganda yung classrooms. Siguro sa mga nakikita lang natin. Tsaka sa public school kasi sa kanila din may mga hindi magagandang rooms. Siguro ito rin yung napansin ko doon sa nung habang bumabiyahe kami from the airport going to nakalimutan ko na naman ulit saan ba ba? Doon sa Payatay. Sa Payatay. Napapansin ko may mga nadadaanan din kami sa eskwelahan doon. And I could say na malalaki rin yung school grounds nila compared dito sa amin. Diba? Kaya marami silang activity Tapos, ito rin. Yun nga, ang saya talaga. Ito, mapunta na tayo doon sa paano mo
nararamdaman itong Thailand blues? Yung Thailand blues, ewan ko ba, siguro every time na makakita ko ng content about Thailand, parang I can't wait to go back. Parang parang feeling ko kasi lagi parang I am made for Thailand. Na Wow. dito lang ako nabuhay. Pero parang feeling ko dapat nandun ako eh. Kaya parang every time na babalik sa Thailand, lagi kong sinasabi na dapat di na ako umuwi. May ganong feels, sa totoo lang. Kasi ito, nung natapos yung training, nung natapos yung training, may ano pa ako may biyahe pa. Bali, before going to the airport, dumaan muna ako to sa Catholic Church ng Bangkok, sa may Assumption Cathedral. So, nagsimba muna ako doon and I attended their, parang, yun yung pinaka-huli nilang misa for that day, which is 5 p.m. doon. And also in Thai, yung language ng misa. So, medyo after that, parang nararamdaman ko na ulit yung sadness. So, back to reality na naman tayo. Ganun yung nararamdaman ko during that time. Babalik na naman. Oo, babalik ng Pinas, may problema naman sa Sina, may problema na kailangan natin when it comes with work. Parang sinasabi ko, kung marami lang din akong pera, mas pipiliin ko na lang na mag-stay. At kung may mas magandang opportunity din, meron dito sa Thailand, meron doon sa Thailand, I will stay there. Yes. When it comes with people, when it comes with transportation, when it comes with when it comes with people na makakasalamuhan mo, parang okay, this is something na very ideal para sa atin na medyo we raised in a community na iba-iba yung setup. Minsan masaya. Parang doon, kahit na anong setup nila doon is masaya lang and maayos. Yun yung napansin ko doon. And for parang ang accessible. Yes. Kasi kunyari, ako, yung pinuntahan kong area, ay yung pinagstayan ko kasi, residential area siya. Laging, gusto ko kasi feeling local ako lagi. Naka-ano ba yan? Naka-Airbnb? Sa sa booking app ako, pero hindi Airbnb. Kasi, di ba, hindi naman sila allowed na pag yung list ng Airbnb. Ano siya, residential area siya. Tapos paglabas mo, andun lahat. Like, mayroong mga eatery, tapos may fruits na readily available, nakakainin mo na lang. Dito, tapos yung 7-Eleven doon, parang ang saya, ang daming choices. Pagbalik mo dito, nakaka-depress yung 7-Eleven. Parang ganun. Mga things like that, yung gusto kong balik-balikan lagi. Actually, yung 7-Eleven sa Thailand, hindi ko siya na-experience. Though may malapit na 7-Eleven doon sa hotel na tinutuluyan namin, hindi ko na-experience na bumili doon. Parang missed opportunity siya for me. Kasi pag makikita mo doon sa Reels, na-miss mo yung kalahati ng Thailand experience. Oo, na-miss ko yung At saka, mas marami ang 7-Eleven branches nila sa Bangkok compared dito sa Pilipinas. Parang siguro kung hahanapin natin kung ilang branches. Kunyari mga 4-kilometer radius. Oo, makakakita ka na ng parang bawat kanto may 7-Eleven kang makikita. Yes. Yung area na pinuntahan ko, Bang na nga ba yun? Ay, no. Saan nga ba ako nagstay? Ano ba yun? Kalimutan ko yung area na kung saan ako nagstay. Yung unang kanto, may 7-Eleven. Tapos doon sa alley na yon, sa dulo, may 7-Eleven ulit. So, ganun talaga ka-dami yung 7-Eleven sa kanila. Mantakin mo. Sinearch ko dito sa Google. So, sa buong Thailand, merong 14,500 stores. And kalahati nun ay nasa Bangkok. Samantalang dito sa atin ay yung bilang na yan sa Bangkok, yan pa lang yung total number of stores na meron tayo dito. Meron sa atin. Grabe yung difference, no? Yes. Parang parang every 167 meters, ayan yung every 167 meters on average, meron kang makikita na 7-Eleven branch. Sa Central Bangkok pa lang yan. Grabe, that's a lot. Tapos, parang, kung sa Bangkok lang daw is parang nasa 6,500 plus mga stores. Yung meron sa Bangkok. Dito sa, yung akala mo marami ang comparison, na sa atin, pero dami pa pala doon, no? Ang comparison lang dito sa Metro Manila ay, parang hindi siya hindi. Paano ba natin ito compare 7-Eleven dito sa Metro Manila? Sa 7-Eleven doon. Eto na. Sa 7-Eleven dito sa atin,
may mga bata na anong tinatawag dito, na nagbubukas ng pinto, tapos magbubukas sila ng, ayun, pagkabukas ng pinto, pagkalabas mo ng store, may manghihingi na sa'yo ng barya. Nagkaroon ng instant security guard ang 7-Eleven dito sa atin, especially dito sa Metro Manila. Ang kahibahan naman sa Thailand is that, Pusa. kundi man pusa, aso. Hindi, I mean, like automatic. May automatic door doon. Samantalang yung sa atin is glass door pero nababasag. Pag halimbawang mali yung mali yung pagkakabukas, instead na push ay nagiging pull. So yun, may tendency na sa sentries, parang 2 beses nang nabasag yung pintuan nila doon. Which is, doon sa 7-Eleven doon ay Pokemon Team Store siya. Yun yung isa sa pinagbabalaki na 7-Eleven dito. Yung store nila dito ay doon ay Pokemon Team. Tapos yung 7-Eleven na malapit din dito is nabasag din yung pinto. Hindi ko lang alam kung ilang days yun. Yung inabot nila bago nila maayos ulit yun. Ayun. Tsaka ano tawag dito? Mas maraming pagpipilian doon sa 7-Eleven sa Bangkok, sa Thailand, compared dito sa atin. Yeah. At saka siguro depende na lang din yan sa sa laki ng store or no franchise ng 7-Eleven. Siguro mas malaki yung space nila, mas malaki din yung pwede nilang i-offer. Something like that. Saka may cafe sa loob ng 7-Eleven doon. At saka, just tell them anong need mo. Oo. At saka, ang din dito, yung 7-Eleven, parang dito sa atin, lately lang nagkaroon na may ATM machines. Doon, for sure lahat yan meron. At for sure kung maglo-load ka ng prepaid card or yung number mo yan sa prepaid, hindi siya nagda-down. Samantalang dito sa atin, madalas mag-down. Kaya minsan nakaka-bad trip. Oo, yung like, sa pick-up. QR, diba? Mga cash out. At saka ngayon lang din sila lately lang din sila tumatanggap ng QRPH. Yeah. Lately lang din tumatanggap ang 7-Eleven dito sa atin ng credit or debit card. Yung maingay na yung parang machine. Oo. Ito siguro papunta na rin tayo do sa last part siguro. Okay, sure. Siguro paano mo din nararamdaman yung yung feeling mo na nakakaramdam ka ng homesick doon? Na siguro pagkabalik mo dito parang ayan. Homesick ako doon. Yung parang nandito ako sa Pinas pero na-homesick ako sa Thailand. Yung parang ganun bang thoughts? Yeah. Siguro pag nakikita ko yung mga pictures, parang kailan babalik? Pwede ba mag-book na ulit bukas? Ganun. Parang talaga kasi, I cannot explain talaga. Pero ang main thought ko when it comes to homesick pag sa Thailand, parang nung una kong tungtong doon, para akong yung may puzzle piece na yung missing andoon. Tapos pagpunta ko, feeling ko buong-buo na akong tao. Pagtungtong ko nung first time ko doon sa Thailand. Kaya feeling ko talaga I was meant to mirado. I don't know kasi tinry ko na rin kasing mag-isa, 'di ba? Like sabi ko nga, nag-solo ko nitong last na alis ko nga. Kasi to feel na, ano bang feeling na matagal sa Thailand, tapos mag-isa ako sa Thailand. And I really enjoy na ako lang mag-isa. Tapos, ganun yung life. Parang tinry ko talaga as much as possible na local ako na hindi ako masyadong nag-book ng mga Grab and everything. More on bus, train, yung kanal na, ano tawag doon? Mga riverboats. Yeah, ito yung isa sa bagay na hindi ko rin na-experience sa Bangkok since more of nakafocus kami sa training. Oo nga. Hindi ko siya nabigyan ng hindi ako nagkaroon ng opportunity to enjoy the ride sa river. So hopefully makabalik din ako sa Bangkok at siguro for another sponsored trip naman ulit. Kasi mostly yung mga out of the country ko is laging sponsored. So, ang ko lang is ayaw kong gumastos ng pera. Ayaw kong gumastos ng... Pero actually, yung doon sa travel wifi ko pa lang and also, anong tawag dito? Yung doon sa travel tax, parang inabot ako ng 10,000 for yes, with my expenses on preparations going to Bangkok. So, umabot ako ng ganung halaga. Siguro ito, yes. Yung doon sa wifi, doon ako pumasok sa malamig. Kasi 4 days yun. Parang that's Tsaka may din, and di lang pala yun. May pa ako kasi, namili pa ako ng mga pasalubong.
Okay. So, ito. Siguro ito na, pinaka-last part na lang din. Sure. Siguro, ano yung pwede mong i-advise para doon sa mga katulad natin, nakaranas ng Thailand cruise, na paano may enjoy yung out of the country na hindi nalulunod sa lungkot. Siguro, para hindi malungkot, lagi ang thinking mo is, pwedeng bumalik eh. Na, okay, di, balik ka na lang kapag na-miss mo yung Thailand when the situation permits. Kasi bibigyan naman tayo ng opportunity para makaalis. If gusto mo din talaga, pwede kang mag-ipon or something like that. And, di ba, or baka mamaya may opportunity na mag-knock and then doon ka na din makapag-work at doon ka na rin mag-stay talaga. Ayan. And So ayun, thank you Eric for sharing your experience on doing this Thailand Blues episode, and hopefully sana may naging silbi naman ako today. No? Thank you so much for your time, for sharing your experience on traveling to Thailand, and hopefully ay makabalik ka ulit and mas ma-enjoy mo pa lalo ang Thailand. Ayun. Thank you so much. Eric, for malay your mo time. magkita tayo on our next Thailand trip. Yes, hopefully. Thank you so much, and ayun, thank you. Hapo na ka. Yes, ulitin. At dito na po nagtatapos ang episode ng ating kwentuhan. Pwede mong balikan ang previous episodes ng Kwentuhang Random the Podcast sa Amazon Music, Apple Music, Podbean, Podchaser, Player FM, Pocket Casts, Spotify at YouTube Music. Huwag mo rin kalimutang i-follow para updated ka sa susunod nating episodes. Hanggang sa susunod nating kwentuhan,